Yo! Kitang-kita siya to. Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre. Tangina, bagong episode at bagong pagnanakaw, pang-uumit, panggagaya, pamimirata, panggagatas ng content ni Enigma, di ba? Yes. Content ni Enigma na, rekta na. Mismo. Siyempre, kasama ko ngayon ang aking pinakamalupit na kaibigan, siyempre si K-Ram. Magandang gabi sa lahat ng mga manonood. Good morning, good afternoon, at good night sa inyong lahat. Ina, di ba may tsura tayo? Ha? Gabing side sa camera mo yun, Gagi. Oo nga May eh, swagness tangina, tayo. di ba? Iba rin talaga yung SKK na ano, DSLR eh. SKK na DSLR eh, no? Siyempre, gaya na dati bago kami mag-umpisa, gusto kong pasalamatan ng mga sponsors ko. Siyempre, nandyan ang Labas! Shinwear, kay Kuya Mab Bagtingla. Shoutout kay Mab. Belated happy birthday nga pala kay Kuya Mab at syempre sa aking inaanak na si Bosyo. Belated happy birthday sa inyong magdaddy. Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Ayan oh. Pang, kita nyo pag naka-crown po, inang ina mo, di ba? Mga mukhang tomboy. Egocentric kay Papa Joseph Ada, isa sa mga kaibigan namin na napakabait sa Facebook. Maraming salamat Papa Joseph Aday. I love you palagi. Distinctive Clothing kay Madam Alex Gagas. Ayan oh. Kita nyo yan kung gaano kabalagbag. Alam mo na, Madam Alex, thank you palagi. Siyempre, nandyan din ang Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Maraming salamat, Boss J. Chris, para sa mga maangas na grasya. Literal na pinapadala mo. Hypebeat kay Ninong Benji Rayala, ang isa sa mga source ng mga kwentuhan, ng mga... ang source ng mga balitang hindi dapat malaman. JM Fine Furniture, para dito sa ergonomic chair na... gamit namin ni K-Ram. Ayan, maraming salamat. 7-4 Clothing kay Papa Dominic Martinez. Maraming salamat, Papa Ethan. Yun ang tulog sa baw. Pero yun, maraming salamat, Papa Dominic. Hindi na natin patatagalin to. Okay, etong i-review namin ay battle ni Markong Bunge. Markong Lacson. Let's get it on. Difficulty sa lente dahil dinuraan nila. Hindi ako daw pala yung nanduraan nun. Pinili ni Batang Rebelde mauna. Umayag naman si Poison 13. Hindi na sila nag-coin toss. Anong event to? Yung ano? Hindi siya, alam ko, zoning ba to? Zoning yata to eh. Ito yata yung battle ni Zaki. Tsaka ni ano? Hindi, kasabay ko si Saki. Zaki... Hindi ko kasabay to. Ay, hindi kasabay. Kasabay nyo, oo. Zaki ano? Zaki... zoning din to. Saint Ice. Oo, may battle din pala si Poison gabi na yun. Oo. Ito yung battle na yun. Okay, di na natin patatagalin. Tangina, let's go! Pakinggan natin. Unang banat, unang versikulo 13. Batang Rebelde. Yeah. Kalaban ko si Marco Lacson, alias Poison 13, Gregor, Moco Jean, Poison Ivy, Markong Bungo, Madara, Berting Labra, Taong Grasa, at kung sino-sino pang person. Complete package kasi may bars, jokes, wordplay, delivery, multi-anxiety and depression. Pero balita ko, masaya ka na daw. So eto na yung best na version. Pues ngayon malalaman yung di uubra ang poison sa may Venom game. Kasi ang poison ay nakukuha lang kapag ito'y dumampi sa iyong balat. Sa sandaling iyong makain o sa oras na iyong malanghap. Habang ang Venom ay naipapasa sa pamamagitan ng kagat. Kaya nung matira mayaman, siya'y nalaglag kaagad. Kasi nung pangil sa pangil yung laban, tong poison walang talab. Kaya nga nung sinabi ni Balakid na ang makain mo ako ay tagumpay ko na rin, tama. Yun ay hindi naman sablay. Yun ay depensang mekanismo na kanyang tinataglay. Kung titingnan, mukhang I'm the innocent one. Pero ako'y venomous, kaya di ka papantay. Ikaw ay nakakamatay lang kapag may kumagat, habang ako'y may kagat na nakamamatay. Anong gagawin nito dito? Magpapaawa, tapos mag-wordplay? Para ma-impress yung crowd? Tatarantaduhin ko lang rounds mo dito na parang ikaw si Badang at ako si Apex at Looney sa Break It Down. Kasi pag ito... Parang may narinig na ako nagsabi nun. Hindi ba si Kilan? Parang si Kilan nga. Oo, parang si Kilan nga. Oo, netong ni-review ko. May ganun din siya na parang pagtitripan ko lang yung rounds mo. Pero sa ganyan talaga yun, hindi talaga may iwasan na ano yun. Kunwari sunod-sunod yung event. For example, may event sa ganitong
For example, sa Motus. Oo. May ganito tapos nagamit yung kung ano yung patok, Sikat yung na pinag-uusapan. Oo. Nagamit doon nang hindi alam nung MC na yon. Oo. Na nagamit na doon. Oo. Gagamitin niya sa Hindi naman siya kasi Oo. lumalabas yung video. Bali hindi naman siya intentional na kinuha, no? Hindi siya talagang pares lang nilang naisip. Pares na nung naisip. At saka malayo magkalayo kasi gubat 'yun, tsaka malayo yung agwat ng At hindi pa rin, alam ko hindi pa rin na ilalabas 'yun. Yung battle na 'yun. Hindi nung event na to, hindi pa lumalabas yung battle na 'yun sa gubat mismo. Ano naman siya, pero yun nga narinig ko may mga gumamit din talaga. Nag-rap kung ano-anong gesture. Kanino na yan, yaw? Sa'yo Sa na akin to. Eto na. Habang nag-iinom ay nagbibideo reaksyon. Kahit may ubo, talagang ako ay manginginom. Pang ano yan, gamot? Sakto lang. Let's go. Tapos ginagawa, kulang na lang yung kalaban sayawan. Di ako break dancer pero kaya kitang turuang mag-headspin na hindi kasama yung katawan at Ang galing no, headspins, di kasama katawan, no, leeg lang. Mga ulo lang, po ng ina mo. Ulan ng sandamakmak na anime reference para makapuntos ng marami. Sobrang wak lang yan habang isang suntok lang ang kailangan ko para tapusin ka. One Punch Man! At alam nyo bang, sobrang religious nitong si Idol. Sobrang relihiyoso, paborito niyang anime, Black Bible. Alam nyo ha? Ano yun? Di ko alam yung Black Bible eh. Siguro baka baka site siya. Black Bible. Hindi ko lang alam baka site siya. Baka website. Mga porn, mga ganun. Parang Pinayflix. Yung Pinayflix, di naman lahat nakakaalam eh. Oo. Pero tayo lang. Black Bible. Mga reference ni Batang Rebelde rito, medyo bastos talaga. Kaya pala tirador ng single mom. Tirador ka ng single mom, pues may mga bagay tayong dapat i-determine. Kasi yung mga binebembang mong single mom, yung edad hindi na magiging fertile. Ikaw ay lalaking para sa lahat. Pinapatos pati tindera ng balot na si Aling Merlin habang ako, never been touched, never been kissed. Kaya nga Batang Revirgin. Oo, Batang Revirgin. At wala akong pake kung magmula ngayon, yan na ang maging pangalan ko. Kasi mananatili akong birhen hanggang sa mahanap ko yung babaeng papakasalan ko. Aray ka. Ayaw nyo talaga sa mga loyal no? Galing niya no? Pag nararamdaman niyang, oy, medyo puta, biglang nag-aadlib ng no? Kasi Cripply, mahilig sa ganun eh. Alam niya yung pag alam niyang ang ina nyo biglang gagano, no? Mga ganung siya. Gising siya sa stage. Ready siya sa kung alam mo may galing eh. Ready siya sa mga ganung Ako kasi minsan pag wala, susundot ko na agad yung susundot ko na agad yung pangalawa ko, diba? Kasi tayo joker eh, kumbaga, tangina pag di tinawanan yung lines natin. Doon ka sa kabila. Diba? Kaysa mawala yung momentum mo din sa pagde-deliver. Kasi ang lakas kaya nun yaw, sa totoo lang, maka-block. Maka-distract, tsaka alam mo yun, nadidistract yung mo, paano yung pag-spit mo ng rounds mo. Siyempre, yung iba kasi inaasahan mo, lakas ka dun sa linya. Mas pagdating sa kanila, no? Wala. So, ganun. Sa kanya, nangyayari. Nagagawa niya, no? Nagagawa niya ng paraan. Para styler eh. Ayaw niya talaga sa mga loyal no? Siguro niya na yun, baon niya na yun. Pag di nag-react to, may ganito ako. Ayaw niya sa mga loyal no? Ayaw nyo talaga sa mga loyal no? Pero sa totoo lang, nakakalungkot din maging virgin. Feeling ko di ako attractive. I feel hopeless and stupid. Kaya pinili kong mag-suicide. Tinesting kong magbigti at sa di inaasahang pagkakataon, biglang naputol yung lubid. Kaya tinry kong magpakalunod sa pinakamalalim na balon at sa aking pagtalon, umangat lahat ng tubig. Anong akala mo ikaw lang? Matagal na rin akong suicidal pero yung pagkakataon di sa akin sumasang-ayon. Kaya huwag kayong magtaka kung lamunin ko ng buutong lason. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ikaw na may pinakamaraming panalo, malungkot ka pa? Bakit? Naranasan mo na bang malaglag sa first round ng isa buhay sa kabila ng 3 try? Matalo kay Manda, Tipsy D at Cripply. Pero lahat yon tinanggap ko nang nakasmile kasi yung pagiging talunan, kaya kong dali na may swag at style. Kaya kung ikaw yung GOAT, ako naman yung gloat. Greatest loser of all time. Greatest
Loser. Yeah. Last din, no? Kumbaga, nagpapainit pa lang pero maganda na yung mga angulo niya rito. Medyo hindi lang kinaagat yung iba, no? Na ano, gagaya nun, yung nasabi mo na angulo, na nagaya, meron yung sa break it down. Okay, badang. Nagtitripan lang. Sila Kuya Lons kasi ganun, no? Poison kalaban mo, dapat unang salpuan yung pakitaan mo Oo, siya. dapat maano mo agad to eh. Oo. Oo. Gilala mo yun si Poise, sobrang competitive niyan pagdating sa battle rap. Sinasabi niya siya pinakamaraming panalo kasi nga, dami niya na rin talaga napatunayan sa battle na ano, yung mga big fish mga kalaban binibira niya talaga. Pero mali mo, buwelo pa lang din. Tansyahan. Siguro. Pero yun nga, pag poison dapat talaga round 1 pa lang bibigyan mo na siya eh. Kailangan mauga mo siya kasi ano eh, para ano siya ba? Ma-intimidate din siya. Lakas Hindi na pa basta-basta to. Oo, para siyang ganun eh. I will prepare myself. Myself. Sige, pakinggan natin tong ano ni Mario. Ni Mario. Marco ni Mario. Di ka na virgin, gago. Pero kung bakit siya naging rebelde, ito ang kwento bago siya maging ganap na enemy. Tutol si Ermat sa ka-live-in mong bantay sa bakery. Kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay Ano? Masa. Ikaw ay nag-alsa. Bakery kasi. Bakery. Oh, hindi, yung maalsa, tas masa. Umalsa. Umalsa, tapos yung Pero mga hindi rin bago yung ganung yung ganung paggamit ng ganung ideya yung about sa pag-alsa, bakery, masa. Alam ko nagamit din siya sa akin lip eh. Okay. Di lang kay lip, marami na pero nagamit. lahat sila magkakaiba ng magkakaiba ng net. So, paano nila inayos. sinet-up. Okay. Pero parehas ng tot. Medyo na ano lang. Masa, oo nga. Medyo hindi ko lang siya agad na ano. kayo ay pinaghiwalay at nawalan na ng pag-asa, kaya ikaw ay nag-alsa at kinalaban mo ang masa. Dahil sa labis na sakit ay nag-amok katang ina. Minsan na lamang magmahal pagdadamot pa ba nila? Oo, meron kang inibig at may totga ka diba? At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. At kaya ka nagrebelde na kantot na ng iba. Dati ang lagi mong dalangin, gabayan niyo po sila. Bigla na lamang daw nag-inaso kahit napusi ka. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Sa ano lang pala. Sa music lang, hindi talaga sa totoong relasyon. Nagrebelde sa angkan parang Itachi Uchiha nung tinutulang umibig sa nagngangalang musika. Di kita pe-personalin. Di kita pe-personalin. Huwag maggamba, walang ganon. Ba't ko dadama yung asawa mo kung di ka nagkaroon? Sayang lang ang ganda nun, pero iba aking rason. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Rebelding mamas boy, hoy arestado ka ngayon. Silya Electrica ang hatol, tas yung venue crowded. Si Kilua at Kakashi kailangan counted. Si Kilua at Kakashi kailangan... Ano? Medyo siya, hindi siya. Ang dami niyang ganun, no? Yung tawag sa ganun. Hindi consistent. Stutter, no? Ang dami niyang stutter eh. Dami niyang paulit-ulit na Hindi smooth yung delivery. Pero hindi naman siya consider na para sa hindi siya consider na Hindi siya malaking Baga, pero yun nga nakakasira kasi yun minsan eh, di ba? Papatay yung momentum mo kasi nga ulitin mo na naman yung linya eh. Linya. Ngayon ko lang nakita ang ganito si Poise, yung parang pawala-wala. Yeah. Counted, kuryentehin hanggat hindi siya nagkukulay brown-red. Pag rebelde daw ang bata, kailangan grounded. Sino man tunay na rebelde? Siya bang tinutulan lang mag-rap para mag-aral ng husto? O kami na naglagalag at nagpaakit sa tukso? Siya bang pinagbawalan lang pero nandun pa rin Diyos ko? O kami na kusang lumayas magawa lang ang gusto? Maagang napariwarat sa bisyo nalulung agad, habang pumapasok ang may baon at merong gulong na bag.
Spoiled brat na nagnasang magkaroon ng better days habang planchado yung polot, may pantasay yung pencil case. Tapos kami, laging may riot, patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging... No, iba yung dala mong lunchbox sa naranasang baunan. Gago ka, ang lakas nun. Wala pang gumamit nun, kay Poison ko lang na ano yun, no? Hindi. Baunan, naranasang saksakin, tas yung baunan, yung lunch. Parang ang galing, no? Nasasali niya sa positive yung negative na, ano, no? Yung negative na nangyari sa kanya, no? Kaibahan. Manginang lupit. Rebelde ka ba? Eh, may yung bag mo nga may gulong. May pencil case pa yung may Oo. pantasa pa yung pencil case. Ang inang galing din, ano? Nagiging positive, eh. Tapos kami, laging may riot. Patalim ang laruan. Iba yung lunchbox mong dala sa naranasang baunan. Pinalaki siya ng maayos. Paano naging rebelde yan? Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente. Tangina. Baon niya 500 pesos Parang, sa akin 29. hindi ko alam, parang may narinig akong gano'n. Hindi ko alam kung sino nauna kay Poison tsaka kay Awut. Hindi, nauna to. Nauna to? Nauna to. Yung kay Awut? Napanood mo na ba yung kay Awut? Oo, nauna to. Kasi matagal na tong battle na to bago pa lumabas yung video nila Awut Oh, yung magkano ano mo? Ah. 30 ba mo? Sa akin, 29 Ito lang. nauna tong event na to. Bago lumabas yung clip nila na yan. Okay. Yun lang, narinig ko lang din siya kay Awut. Yan, baon niya. Si Awut, siya yung partner ni ano ni Joel ni Malupiton, si Awut. Puta ano ko yun, unang ina paborito ko yung si Awut, ulul yun. 500 pesos, sa akin 29 lang. Sa bagay, nag-react yung tao, ibig sabihin, di pa nga nila napapanood yun, no? Pero yun nga, napanood ko kasi yun. Napanood ko yung jokes na yun ni Awut at parang naano ko lang. Pero yun nga, nauna pala si Poison 13. Tulad nga nun, yung mga ganung punchline. Parang, di ba, parang maiisip din siya ng iba na hindi malabong maisip siya ng mga content creator, tapos ng mga gamit. Kaya makikita mo na lang din sa tao kung paano sila magre-react dyan, kung sariwa pa ba sa kanila eh. Sa bagay. Safety 29 lang, lakas nun. Baon niya 500 pesos, sa akin 29 lang. Mga bata na ang tawag squatting at delinkwente, lumaking ugaling kalye sa halip maging disente. Suwailat ni minsan di sa magulang dumepende. Ngayon sabihin mo sa akin sino ang tunay na rebelde. Ang ender talaga ni Poison yung ganung boses, no? Ang lakas ng round ni Poison. Para sa akin, malakas yung round niya. Pero kung titignan mo sa oras, 9 sakto seconds na yung lang. oras niya. Tapos yung reaction time niya, 9 seconds lang. So, di talaga din nagmamatter yung ano eh, yung reaction sa kung sa bigat ng sulat. Oo, sa bagay. Oo nga, no? Sa bagay, hindi. Si Poise kasi siya yung MC na laging 2 minutes lang tapos hindi siya nag-ano sa crowd eh. Hindi siya naka-base sa crowd eh. Talagang putang ina, tatapusin ko to kahit mag-react kayo. Hindi kasi siya ano eh. Yung bara kasing ginagawa ni Poise, pag may nakaka-relate or nakaka-gets ng ano, yung reaction kasi, parang ilang segundo lang yun. Mismo. Hindi kagaya nung pag bumitaw ka ng punchline na jokes. Talagang tawa maabot ng 5 segundo kakatawa. Ang haba na nun. Lakas, pero yun nga, pautal-utal siya nung ano eh, nung una. Nung una. Pero nabawi niya, no? Nabawi niya naman. Sa akin lang kung linis ng ano, kung linis ng performance ako doon. Batang Rebelde. Pero sa lakas ng punchline, sa kung gaano din ka baliw si Poise gumamit magsalansa ng multi. Tsaka nabawi niya, no? Nabawi niya yung performance niya dun sa kalahati. Malakas pa rin yung, kumbaga, akala ko kasi... Pero dito yung pinaka-best nila, para sa akin. Hindi pa to no? Dikit-dikit lang. Masasabi ko lamang lang si Poise ang konti lang din sa punchline. Pwede mo kasing i-minus yung ano niya, no? Yung mga pauwala-wala niya. Pwede kang tabla eh. Masasabi mo tabla lang eh. Pwedeng tabla dahil hindi natin pwedeng i-ano yung linis ng performance ni Batang Rebelde. Pwede tabla, no? Siguro, tabla. Tabla rin ako rito. Siguro kung na-perfect ni Poison to, matik to kay Poison to. Mas maraming punchline. Pero yun yung mga pautal-utal niya. Tabla, round 1. Sige, pakinggan natin round 2.
Ang tunay na rebelde, ako, si Poison K. Ang inang rebat yan eh. Oo nga naman, ang inang tunay na rebelde, ako, si Poison K. Hindi na nga rin nagra-rhyming si BR eh, no? Eh, nagkanda hawa na tayo ah. Basta masabi mo yung sabihin. Bitaw. Mahirap kasi mag-isip-isip pa. Sabihin mo na lang. Minsan pag nira-rhyming mo, alam walang dating eh, no? Eto, sabihin ko na lang to. Sabihin ko na lang to. Napanood ko yung cover mo sa Rapstar ni Flo G. Galing. Congrats, ang tindi mo. Pa-request naman oh. Baka pwede susunod mong i-cover. Yan namang bibig mo. Kasi kung may Flo G ng litek, sino ka? Flo G na depressed? At imbes, humanap ng lunas, ikaw'y hinarap ko sa kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Pen game ko may kargang lason. Siguro may reference siya doon na about sa ballpen na may ano ba? Tinta na may lason type shit. Hindi ko maano, ulitin natin. Kung ano ka ngayong pumalag ako sa hamon. Nakakamatay din tong aking tinta, kaya dinisenyo ko na ngayong kabaong. May tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. Siguro may ano siya doon sa Pen game ko hele. may kargang lason. Kargang lason. Ah, okay. So yung pen game niya, kumbaga yung karga niya na tinutukoy si Poison. Oo. Pen game ko may kargang lason. Hindi yung isa pa yon yung may kasama sa madaling salita, may kasamang lason tong pen game ko, may kasamang lason pero dinaan niya na lang sa arga. Dinaan niya sa arga. Imbis na may kasamang lason, ginawa niya na lang karga para lang sumakto dun sa hele. Okay, oo nga. Dinisenyo ko na ngayong kabaong, may tulog ka sa sulat ko, at malamang di na yan makabangon. Kaya kong ihele si Marco Lacson, kasi pen game ko may kargang lason. O diba? Ang tahimik, walang nag-react ang ina. Paano karga tapos hinele, kaya talagang tulog sila. At balita ko, tumanggap ka ng single mom kahit may masakit siyang nakaraan. Well, wala namang masama doon. Katunayan, bilib ako sa mga katulad niya. Kaya paano ka naging Poison kung ikaw gumamot sa mga sugat niya? Pero minsan din siyang nagluko kaya iwan. At yung buhay niya nawala sa tamang direksyon. Para maiwasan yung lungkot, dinaan na lang sa alak at halo-halong droga sa injection. Kaya ayun, yung body organs nagkaroon ng infection. Kung ano-ano kasing chemical pinapasok sa katawan para lang matakasan yung depression. Puta, lason ka na, naglalason ka pa. Ano yun, Inception? Pero pasensya na, hindi biro yung ganun topic. Dahil ang anxiety at depression ay hindi biro. Makinig kayo, wala nang hihigit pa dyan. Kaya kumain ka ng masustansya, matulog ka sa tamang oras, mag-ehersisyo at maghanap ka ng bagong paglilibangan. Bakit kita pinapayuhan? Kasi galing ako dyan. Gusto kong makatakas ka sa ganyang sitwasyon kasi yung hirap aking naiintindihan. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Naalala mo? Doon din pala landing, no? Kala ko may malasakit eh, no? Utang yun yun. Para magbigti ka na lang. Lang. That's why I'm showing you the ropes para magbibigti ka na lang. Naalala mo yung battle mo kay number 144? Chubby chicks ka doon. Yung pangalan hindi bagay sa katawan, ang tanga talaga. Puta, Markong bungo, tapos yung baba, dalawa. At nung battle mo sa bargain, sa Liga ni Sinyo, kalaban mo doon si Calix. Pasalamat ka, naging promo yon kasi kung hindi, malamang ikaw yung talo. Kitang-kitang mababaw lang yung Poison kasi di niya nagawang punuin yung baso. Round 2, nag-joke. Round 1, naglabas ng kodigo. Tumingin sa cellphone si Tarantado. Puta, nagawa mo siyang basahan pero ikaw yung nilampaso. At balita ko, meron ka na negosyong tubigan. Kaso kung magpasweldo ka daw, taunan. May sarili kang empleyado, pero pagdating kay Shernan, sunod-sunuran, kamistulang papet na tau-tauhan. Kaya Mr. Bili mo ko, Jin, dapat ka nang matauhan na oo, marami kang katauhan, pero kay Shernan, isa ka lang tauhan. Marami kang muka,
Pwestong aking teknika brutal, hindi nagmimintis, makakaranas ka ng gaspangan. Makapal na lihay, kikiskis, ko sa mukha mo hanggang mabura ang bawat detalye. Total wala ka namang sariling imahe sa ating mga kababayan. Ihahatid ka sa inyo ng mabilis, pero di ka makikilala sa loob ng inyong tahanan. Pati asawa mo mapapa, who the fuck is this? Na parang siya si Raffian. Ano? Burado sa akin mukha nitong idol yung copycat. Kahit lansetang may round 3, luning nanalo na, o poisong masaya, panis yan sa rebelding laging naka-army cat. Military time. Military time. Mas gusto ko itong round 2 niya. Na mas ano. Balanse na rin yung yung jokes tsaka Mismo. Ano tong round 2 niya? Balanse. Jokes, tas bars, tas jokes, bars, jokes, bars. Mas ano yun, mas ano kay Batang Rebelde yung ganun mas trip ko yung mga jokes niya minsan na ang weird. Jokes niya. Talagang binibigyan niya ng time na ma-digest ng tao. Binibigyan ko po siya ng konti dun sa sinabi niya na yung huli. Wala nakakuha. Parang ganun, inaantay niya yung tao naantay niya muna. Tapos tsaka siya susundot ng freestyle ba o ad-lib. Mas maganda tong round 2 niya. Pakinggan natin si Marcong Lacson. MCing di nagkaroon ng prime. Wala namang problema doon. Ano mang baong prep ngayon, kalalagyan mo pre-kahon. Walang hanggang pasabog, parang gera noon sa Lebanon. Hindi na nagkaroon ng prime, nilaban pa kay Megatron. Baka nais mong magretiro. Ano BR? Sama mo ko? Total pag may ganto daw tiyan ay pahina na. Sana oo. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, Sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba. Kaya Sakamoto. Sakabobo. Sa pagkakaano ko dun sa Sakamoto na yun, parang bida siya sa palabas na na para siyang hit. Sakamoto. Hitman. Mga motovlogger. Sakamoto vlogger. Sakamoto. Parang Sakamoto sa pagkakalam ko vlogger. Moto, di ba yung Kuya Moto, parang Kuya TV Moto, di ba? Mga moto vlogger, Mga magsasakang motorista. Motoristang magsasaka. Sakamoto. Di ko kilala yung Sakamoto Parang ano daw siya hitman siya na nagbago, tapos tumaba na siya. Pero nung may dumalaw pa rin sa pamilya niya, kumbaga bumalik yung pagiging gano'n niya kahit sobrang taba niya na. Ano yung movie? Movie siya. Okay. Kala ko totoong tao na movie. Sakamoto. Kasi kung hindi ganon, isa kang inutil, Sakabobo. Kasi tumaba man tol, ganon pa rin lakas ni Sakamoto. Ikaw dati kang mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag ng veterano ay inang galing nun, Hindi ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Putang inang galing nun. Toto, ikaw dati kang mataba, kaya nakakapagtaka. Kung di ka kumakain ng kalaban, papayat ka talaga. Bansag na veterano ay nakadepende sa galing. Kaya ba ang tanda mo na, Batang Rebelde ka pa rin? Ngayong ako naka-enkwentro, delikado ka na tol. Bitbit ang aking kargadang itinago sa baul. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataol. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano, bata ka pa rin? Ano, bata ka? Veterano na sa pool, Veterano na sa billiard. Veterano na sa billiard, tsaka veteranong tinamaan. Etong bata, veterano na sa pool. Galing, putang ina. Pagkatutok bulag-tayan, ready na yung ataol. Etong bata parang Efren, veterano nasa pool. Ano, bata ka pa rin? Galing. Ano, bata ka pa rin? Kahit ganyan ka na before, di nag-evolve habang pa-hybrid na ako, parang manticore. Kung underrated kang tinuring, wag magalit kay Gregor. Paano uusad ang karera na natili kang menor? Magkaiba tayo na nanatili kang minor, bata, Tapos yung minor ng kotse, Ang ina mo. Sunod-sunod to, lalakas nito. Tignan mo, tapos yung reaction time niya 4 seconds pa lang. Oo nga, ilang pero lalakas pa rin nun. Ilang punchline na yung tumawid. Pakiramdam ko kasi si Poison pag nakaka-receive siya ng malakas na
crowd reaction, nawawala siya eh. Yun yung minsan kahinaan ng isang MC, nawawala. Pag sobrang lakas ng crowd reaction. Syempre, parang natutuwa siya. Nakakalimutan ko yun ako. Lakas nun. Sunod ko lines, putang na nun. Iba gumagawa. Nag-iisip na yun. Ano yun? Putang na. Yun. Tingnan mo si Mot, ang lakas ng reaction doon sa di ba? Kung una pa lang tol, di ka kumasa. Huwag sigaw. Wala. Agad si Mot, tagal eh. Pwede kaya itong pakat. Pwede pakat mo. Parang ganun eh. Simot no, nawala sa ganun eh, no? Yung sa Yung shh na lang, naging no? shish na lang. No, yung dalawang SH naging shh na lang. Diba, walang ingay. Nasolve na nun eh. Nakapag-isip pa siya eh. Tagal talagang, sige, ingay muna kayo dyan. Tulungan nyo ako. Parang ganun yung eh. Labang nabubuhos sa madla, araw-ar. Magkaiba tayo ng labang nabubuhos sa madla. Araw-araw kaarawan di nauubos ang handa. Kung kasing sipag niya ako, malamang nauupod na yan. Pagtapos ko sa most viewed, sa walang nanunood naman. Kasabayan niya ang lahat ng mga idolong dinudumog nyo. Nasayang ang binuong yugto dahil lagi lang hinuhulog to. Makontento ka, di yung pati bayag ni boss minumumog mo. Di rin naman ako sikat, pero sikat dinudurog ko. Dahil si Poison walang kupas, bigay todo to palagi. Si Gregor walang patawad, papas lang kahit babae. Kung gusto nyong mas brutal, Markong bunguang mas salbahe. Kung wala kang pangalan, pues mainggit ka sa marami. Deng! Wala pang 2 minutes yung niya Tang in 8 seconds lang, no? Kulang ka, boys. Kulang yan. 2 minutes dapat eh. Dapat bigyan binabawasan din eh. Ganun, no? Kulang Pero tangin na siksik, no? Si Poison ang pinaka sumusunod sa time limit. Pakiramdam ko. Siya laging ganun eh. Time limit 30 to 32 lang talaga yan. Laging ganun. Diba tayo minsan nag-36, 40? Ako 40 sagad ko eh. Tangina, kaya parang ang haba nung sa akin. Puta, dahan-dahan pa yun. Ay, sa reaction pa. Ang inang kayo iba, akala ang haba eh. Dapat wala naman yung time limit na yan. Hindi naman inaano yan eh. Wala yan time limit na yan. Ano lang yan, props lang yan. Sa live kasi, kahit yung judges, hindi na yan napapansin. Oo, mismo. Wala na yan, hindi na inaano. Pag si Shay talaga, ramdam mo yung tagal nung di ba? Doon mararamdaman mo. Shay, si Rafian, yung mga overtime talaga. Marami. Round 2. Magaling din si Batang Rebelde, no? Pero ang lalakas kasi nung kumbaga walang punchline si Batang Rebelde na Kasing lakas nung ba yung pinaka-highlights ng ni Poise dun sa 2. Yung dun pa nga lang sa nasa pool, Efren Bata, kumbaga yung niya na yun parang wala akong nakikitang parang katumbas dun sa sa performance pareho, kumbaga may mga punchline din, solid din naman yung kay Batang Rebelde. Mas lang talaga. Mas fresco, mas fresh yung ni mga punchline. Punchline ni Poise. Lakas nung yun, sa most viewed, tas dito naman ako sa walang nanonood. Mga sikat dinudurog ko. Parehas magaling round 2, pero para sa akin lumamang si Poison 13 dito sa round 2. Okay, pakinggan natin round 3 ni BR. Kanina rebelde ka, ngayon Megatron ka na. Kinall out niya si Apex sa semis nila ni Sixth Threat. Palibhasa yung hype ng finals, gustong-gusto niyang agawin. Di ako sikat ng haring araw, pero ako yung rising sa nipaytan, yan ang dapat mong alalahanin. Kaya bilang na mga araw mo, magbuhat ng ako'y iyong kalabanin, dahil pag ako nagpasikat, di lang balat pati buhay mo magkakataning. At meron lang akong nais talakayin. Hindi ba't ang battle rap ay ang slam dunk contest ng NBA, tama?
kung saan may mga creativity at originality lang ang nagtatagumpay. Best example, Michael Jordan, nanalo ng magkasunod na taon at sa battle rap, meron tayong back-to-back champ na si Batas na ginagaya na ng madalas. Tapos feeling alamat ka na kaagad dito, hindot ka ba? Hindi to basketball game kung saan ikaw si Kobe, nagagayahin lang lahat ng moves ni Michael Jordan, tapos automatic GOAT ka na. Kasi yung battle rap persona niya, hinati sa maraming bahagi. Example, kanina, ginawa niyang Megatron. Tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drop. Tang ina mo, galing nun. Gandang punto nun. Tsaka putang ina, no, kung gano'n niya kalinaw binibigay yung kanina Megatron, tapos naging Mokujin, tapos naging... Tingin ko yung Megatron niya kanina, parang siningit niya na. Oo. Di ba? Galing. Simple, pero putang ina, ganda nung punto na paano ka nila mamahalin yung sarili mo, di mo mamahal ng, ng buo, mabigay ng buo. Damn. Megatron, tapos si Moko Jin at si Markong Bungo, di ba? Kaya paano kanila mamahalin ng buo? Di mo nga mabigay ng buo yung sarili mo sa kanila. Kaya sa stage, puro na lang drama. Yung performance, pang opera, at yung crowd, ginagawang organ donor para lang makuha loob nila. Kasi kitang-kitang di kanila hinihirang nakakaiba at sa dami niyang katauhan ay tila ba di niya nakilala maging ang sarili niya. Ire-remind lang kita kung bakit underappreciated ka kasi yung rule number 1, dapat may originality ka. Originality daw, tas ginaya ko siya, no? Ang tawag doon, parody, na kapag in-spit ko yung line, gets nyo agad kung sino yung original. Di naman ako tulad ng iba dyan eh, mangungopya ng teknik at ideya, tas papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, sa kanya nagmula yun? Flick G bars. Sinasabi rin naman ni kay Flick yun sa mga interview. Saan mo naisip yung Flick G bars? Kay Batang Rebelde. Nasabi niya yun, na parang... nakaisip ng ideya, tapos biglang pinangalanan ni kay Flick G, ang Flick G bars. Okay. At ideya, tapos papangalanan. Parang yung Flick G bars. Kaya dahil dyan, papasok ako sa inyong bahay. Pero hindi itong si Trece, kundi iba't ibang katauhan niya ang aking pakay. Si Moko Jin, sisibakin gamit ang palakol at yung putol na katawan sa tabi ng mga panggatong ko ihahanay. Si Markong Bungo, mamartilyuhin sa bunbunan hanggang sa magkadurog-durog at mawalan ng malay at bilang ganti kay Gregor, siya naman sasaksatin sa tagiliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay, kaya itong 13 naging 3 walang kamalay-malay. Tatlong labing. Oo, 3 walang kamalay-malay. Etong 13 ay naging 3 walang kamalay-malay. May ginano na siya eh. Si Tipsy D. Hindi, alam ko narinig ko na din siya kay 6 eh. Para makaabot ng isa buhay, kailangan ng 13. Sa kanya rin ginamit. Pero yung, si Batang Rebelde, may ganong punchline din siya kay Tipsy D. Parang may siyang ganon. Walang kamalay-malay. Galing ito. Tangina, ulitin natin yun. Tsaka ang ganda nung pagkakasetup niya, 3 katauhan ni Poison 13 yung binira niya. Kaya yung 13 may 3 walang kamalay-malay. Galing! Piliran at papuputukan ng Glock 9. Lahat yan nangyari nang di niya alam. Palibhasa na libang at naaliw din sa kanyang pagtagay-tagay. Kaya itong 13 naging 3 walang kamalay-malay. Yun, yung tagay-tagay kay Tipsy din nga yun. Matatapos na yung 3 rounds ko, walang stumble, nanatiling kalmado at mahinahon. Isa lang ibig sabihin nun, di tumalab sa akin tong lason. Kasi ako ang perpektong kalaban sa mga gaya-gayang kagaya mo. Puno ka ng dedikasyon, pues sa battle rap ako'y sumusugal. Kasi sa freestyle hasa ako. Bagay na hindi mo natutunan sa dinami-dami ng nakalaban mo, patunay lang na lahat kaya mong magaya, pero di mo magagaya yung kaya ko. At sa totoo lang, mas gugustuhin ko pang umalpak bilang ako kaysa maging sikat katulad mo pero nagpapanggap lang sa harap ng lente. Mas may tsansang ako yung mag-iwan ng marka kasi sa sariling estilo nakadepende. Kaya sige, ikaw na ang susunod na luni. Walang aagaw sa'yo niyan, leche. Basta ako, nag-iisa, ang una't huling Batang Rebelde.
Ganda nung round 3 niya. Tangina kung ganun kalalakas lahat, no? Malakas yung round 3 na yun. Tangina. Ganda pa nung topic niya, no? Technical na bara. Oo. Kung ganun lahat kalalakas, puki ng inang hirap na ito. Inom ng tubig si Poise, oh. Namamin ng tubig. Lason na nagtubig, no? Yo. Yung linyang kitang-kitang ilang bilang ba't ang daming naengganyo. Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Tangina, no? Ilang may ready, no? Alam ko, pero... Tapos ginawa pa ni Batang Rebelde. Putang ina ni ano rito. Pati si Cripply, Philos, Casper ay ginaya at ginago. Pero ito mas malala at magnanakaw aminado. Buong linya ko kinuha at halos walang binago. Bibigyan mo siya ng L at kukunin mo yung victory. L, V, ganun man body bag mamahalin. Sinabi ko na yun kay Six Threat ang ina BR malalaka. Yung linya ko kay Tipsy na kakampi na naging alay tapos binanat mo kay Manda. Kanina, yung ire-remind lang kita, rule number 1, pati ba naman yon walang yaka? Sige ngayon yung nga sabihin, walang pulsong magagaya? Hindi lang yan, marami pa. Siguro di lang din 3, baka mali lang bilang ko. At kitang ilang linya din ang inang to. Kung sa bagay, waksaritin, puro counter lang bumuhat. Hoy, kung mahusay ka mag-freestyle, magaling ako sumulat. Mali ka ng sinasalubong, puta underdog ka pa. Kakaasa mo sa counter, kuma-counter flow ka na. Kung counter ka, ako COD. Kada putok, tinatamaan. Sige, freestyle lang habang ako. Delivery, binabayaran. Pero may bayad o wala, ako'y dumidiin pareho. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Gaya niyan. Tingin ko inasahan niya kasi malakas yung linya, gago. Di magugulat sa counter tong hindi tumitingin sa presyo. Kumbaga wala siyang pakialam dun sa magpapunch ng counter. Kumbaga, kung wala naman, kung sobrang dami mo ng pera, ba't iintindi mo yung presyo? Kaso hindi siya kinagat. Magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Naapektuhan siya. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Parang fake choke eh. Pakiramdam mo? Pakiramdam ko inasahan niya na may reaction yun. Sige nga. Tumitingin sa presyo, kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges, yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat. Ina mo yung counter na magugulat sa dami ng punches. Putang ina mo. Tingin sa presyo, kaya mukhang... Counter din yun. Pang-counter din. Yung ganong atake, di ba? Counter na yung magugulat sa dami ng punches. Counter puncher, no? Oo, putang ina mong galing. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo, kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges, yung counter na ang magugulat tol sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat, may bara pa akong dalat. Ulan na ng suntok, bawat sabak baon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagbastan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung bakat. Tang ina, sayang yung mga ganong niya, nawawala. Tapat na tingnan mo si Boy Tapek, hanggang likod na yung bakat. Parang mas no? Smooth yun. Smooth na pasok, tang ina, nawawala eh. Climax siya, tapos may hams. Sa bandang paangat may hams. Parang lalabas ang biglang umutot yung babae, no? Para yung pag-sex ko, lapit na ako, biglang umutot yung babae, no? Ano ba yan, ha? Amoy mo ka. Gumagal ang gano'n, no? Nakakawala na kami, no? Adrenaline. Ayun na, sumutot. Uy, ano yun? Nasundot mo na sobra. Hindi, yung niya, para siyang gano'n. Nakakawala siya ng, gigil. Lahat dapat was akong dala. Doon pa lang counter na magugulat sa dami ng punches. Parang doon pa lang nawala na eh. Tol, sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat yung titingin sa presyo. No, kung di na patigil doon, tuloy-tuloy lang, no? no? Kasi inasahan niya yung doon sa... Kasi malakas reaction, yung reaction, no?
hindi magugulat sa counter tong hindi tumitingin sa presyo. Kasi nga nun. ang lakas nun para sa akin, ang lakas nun narinig ko. Sabi ko, hindi nila nakakuha, wala na agets nun. So siguro to si Poise, talagang inabangan niya rin na isa yun sa pinaka-haymaker niyang punchline. Tapos wala. Walang masyadong reaction nakuha, no? Tingin ko naka-apekto. Walang reaction. Di magugulat sa counter tong di tumitingin sa presyo. Di magugulat sa counter tong di tumitingin Nagulat siya bigla, no? Nagulat ako dun, walang reaction, sa presyo. Kaya mukhang baliktad na ngayon. Alam yan ng judges. Yung counter na ang magugulat, tol, sa dami ng punches. Teka, huwag kayong atat. May bara pa akong dalat. Umuulan na ng suntok. Bawat sabak-baon lahat. Dapat wasak lamon ka at mga kakong kayat. Pagbastan nyo si Boy Tapek, hanggang likod na yung bakat. Tangina, no? Kaya kung kaya't pagmasdan nyo si Boy Tapek hanggang likod na yung bakat. Tangina, ganun eh. Pero okay pa rin naman yung Okay niya. pa rin, kaso- Parang nabitin lang talaga siya ng konti. Naudlo. Kumbaga alagit na ng mo, ayun nga, biglang motor. Parang ka. Kiligita. Bilang yun nga, umutot. Uy, inang yan. Explanation eh. Ina mo, Poison. Napabilang sa ligang mababangis ang mga tao, magabilang ang ilang putaragis at mga gago, madali lang makitang siya'y pinanis sa entablado, nagkabilang-kabilang 20 sa isko na panalo. Sulit pa rin, sulit. Sulit pa rin, pero yun Okay, Simon, bakit niya, boss? Sigulot! 13! Ganun pa rin. Yan. Round 3, tingin mo. Utot talaga eh, no? Ang ina, lakas ng utot. Lakas ng utot. Ang ina mo, tawa ko sa ito. Sa Yun three? nga, nasa pag-ano, marang kalabi ka utot. Wala. Napuwersa mo. Sa putang ina. Parang lakas kasi round 3 ni BR eh, no? Sa akin niya, kung anuhin ako dun, pwedeng kay BR sa akin yung... Round 3 rin, kay round BR 3, ako. oo. So, para siya magiging tabla, di ba? Round 1 tabla, Round 2 poison, round 3 Batang Rebelde. Batang Rebelde. Kasi, Para sa totoo lang ang laking factor din talaga nung pawala-wala, no? Oo, nung hindi, kasi siya eh, kumbaga yung momentum ba yung momentum ng ng adrenaline o ng delivery mo, putol. So parang kumbaga hindi effective yung... Oo, nawawala ng lakas eh, no? Pero kung iintindihin mo yung sulat, talagang Malakas ng malakas, sulat, no? oo, Kung sa putang pag binasa ina. mo siya, no? Pero tingin ko kung na-spit Kung ni on Poise ng paper. yun, consistent na hindi pawala-wala, possible niya makuha. Pero kay Batang Rebelde kasi, mula first round hanggang round 3. Palakas eh, no? Oo, papalakas yung performance niya. Pero din naman kay Poise. Pero yun nga, ang dami niyang pawala-wala talaga eh, no? Siguro, kung i-base to sa overall performance, dami ng punchline. Poison 13 to. Oo, din. Kung sa lang din, sa haymaker. Oo, na sa mga haymaker. Yung talaga, yung para sa akin na naisip niya yun kasi di ba tayo bilang manunulat din, di ba, battle age din tayo. Baga nag-aanap din tayo, tanga na din natin naisip yun ang lupit nito. Ganda rin nung sa pool yung veterano. Veterano na sa pool pala, no? Veteranong nasa pool. Dami din dami ding kay Batang Rebelde naman ang panlaban niya dun sa sa mga mabibigat na bara ni Poise is yung punto. Oo, tsaka yung linis ng performance linis din. ng Ganda ng performance. Gaganda ng Siguro kasi live to eh, mas malakas yung impact ni Poison eh. Mm. No, nung live eh. Sa live live kasi judging nito eh. Pero yun nga, kung linis ng performance, Batang Rebelde, pero kung dami ng punchline at solid na punchline, Poison 13 to. Doon naman kasi talaga tayo sa lalakas ng punchline, pero diba? halos lang dikit lang din talaga yung nila. Dikit lang. Meron kasi Mas disiplinado lang talaga para sa si Poise magsalansan mag-set ng
4 bar. Oo, Kumbaga, hindi na siya bumababa ng 2 syllable. Talagang lagi siya naka 3-4 syllable kada Tsaka may mga nagcho-choke na nanalo eh. Dami-dami nagcho-choke na nanalo. Slack one, di ba? Binawi lang. Hindi, si Tipsy D, choke niya kay J. King. Naging Ako, kay Saki, controversial di ba? Oo, Saki. mismo, ganun. Yun nga minsan hindi rin sa choke kasi minsan nababawi naman siya Oh. Hindi man porket malinis yung performance mo is panalo ka, di ba? Meron naman talagang ganun eh. Pero yun nga, nakadepende pa rin talaga sa mga judges yun kung paano nila binasa yun nung mismong gabi na yan. Kasi, pag ikaw di ba, pag nagja-judge ka, hindi naman lahat kasi mapapansin mo eh. Oo, Kumbaga, mismo. ang tatatak lang sa'yo doon talaga kung ano yung parang inabot din ng tao eh. Kung parang ano ka na lupitan ka, tas ganun din yung sa tao. Oo, mismo. Importante din sa talaga yung crowd. Tsaka ito pa kapag ang laban is sobrang dikit, parehas alam mong sobrang solid, hanap ka na lang ng butas kung sino pipiliin mo. Pero ito kasi, hindi siya dikit eh. Kumbaga, iaano mo na mas marami talagang malalakas na punchline dito si Poison 13. Pero importante rin kasi yung linis ng performance. Oo. Kaya yun nga yung nasisilip natin, yung ni Poison 13. Pero na-spit niya yung Poison yun. Pero hindi naman joke si Poison ng malala eh, para sa akin. Hindi ko pa naano kung sino yung nanalo dito eh. Wala na sa isip ko eh. Mag-iayos pang beses para kay Poison 13 at Batang Rebelde. Dalawa sa pinaka underappreciated pero napakalupit na MC ng liga mula noon hanggang ngayon. Ang Batang Urado, 4-1, magigay para kay Poison 13. May bumoto kay kay BR. Sige, pakinggan natin yung judging. Pa rin. Ay, si Poison parang dismayado eh. Kita mo? Pa rin. Yun, maraming salamat sa lahat. Salamat nakabawi din ulit ako mula nung ahod. So, yes. Yun, ko nga pala. Binoto ko si Poison 13. Ginage ko siya by round. First round, binigay ko siya ng tabla. Tapos, Tabla talaga eh. second round, binigay ko siya kay Poison 13, 10-8. Tapos, third round, 10-9 kay Poison 13. So, second round at third round, Poison 13 yung first round tabla. Poison 13. Yo, ako yung nag-iisang bumoto kay BR. Para sa akin round 1. Galit kasi ako sa mga 3GS eh. Parang gano'n kasi hindi. Tropa yan, sige, plus. Malinaw kay BR para sa akin. Kasi pareho naman silang ma-punchline talaga pero mas tumatak para sa akin yung punches ni BR. Round 2, para sa akin Poison yun. Lakas si Poison doon. Mas maraming madiin na suntok. Round 3, sobrang dikit naman. Pero yun, para sa akin naig si BR doon. Pero sobrang lakas ng laban. Para sa akin siguro, ang pinaka naging basihan talaga yung linis ng performance. Tulad niyan, sige, plus. Bumibase siya sa linis ng performance. May mga ganun talagang preference eh. Hindi natin masisisi na, yun nga, kahit sobrang lakas ng mga mo, kung nasisira naman ng choke, di ba, ng stutter, stumble. Talaga eh. Para sa akin yun, si BR yung mas malinis para sa akin. At siguro mas... Kaya mas kahit din sa binase natin, tabla eh. Tabla. Round 1, tabla. 2, Poison. Round 3, Batang Rebelde. Di ba? Sa atin, tabla eh. matak yung punches. Pero yun, lakas silang pareho, pero BR. Yo, ako nga pala Pero yung ito bumoto. kasi ibibase natin to sa agrupo. Parang agrupo natin si Poison eh. Pag nilaglag natin dito si Poison, tangin na. Sabihin na naman ng mga tao, tangin na. Tropa nyo, nilaglag nyo. Pag kinampaya mo naman... Hindi niya naman nirip eh. Oo, Diba? hindi, kaibigan na lang. Kaibigan Kaibigan na lang, pare. Kaibigan. Si BR, kaibigan ko rin yan. Kaya nga tablay sa akin eh. Hindi, yun nga, tabla talaga sa akin. Para sa akin. Ay isa ako sa bumoto kay Poison na round 1, mas lamang lang ng konting punchline si Poison kaya binigay ko kay Poison. Tapos round 2, Poison 13. Tapos round 3, tabla. Binigay tabla kaya Poison. Ayun, napakalupit ng battle na to. Masarap talagang panoorin kapag parehas magaling. Tsaka yung style clash nila talagang matindi. Round 1, medyo may mga stutter si Poison 13. Pero bandang dulo, medyo nakabawi siya. So, sobrang linis ng Yun round na, di ba? Kalahati ng round 1 niya, nakabawi siya. 1 ni Batang Rebelde.
siguro bibigay ko doon tabla. Pero round 2, ang lakas ng mga banat ni Poison 13. Kaya binigay ko yung kay Poison 13. Round 3, kahit na nag-stutter pa rin si Poison, hindi na talaga nakahabol si Batang Rebelde. Pero props kay Batang Rebelde at napakalupit niya. Ang boto ko dito kay Poison 13 niya. Salamat sa mga nanonood ng Hip Hop OPM every Saturday. Basic Family TV. Abangan nyo, may podcast kami ni Mix sa Hip Hop OPM. Ayun, round 1 binigay ko kay Poison, pero tingin ko nagpapainit pa lang sila ron. Pero mas lamang si Poison. Round 2, kay Poison yon. Round 3, yung pinakamalakas ni Batang Rebelde. Pero di ko alam, nung kay Poison na parang nirebat na pasulat, parang gano'n. So, akmang-akma yung sinulat ni Poison sa round 3 ni Batang Rebelde. So, isa ako sa bumoto kay Poison, all 3 rounds, Poison. Dikit pa Dikit rin. lang, no? Pero nga, si Kuya Plus kasi talagang talagang kontra sa 3GS, mga pricing, no? Hindi na nga nirep Hindi, tropa yun si Kuya Plus. Yun, para sa akin, tabla tong battle na to. Pero kung ibibase nga natin talaga to sa punchline, kumbaga kanya-kanyang POV ng mga judges. Kumbaga point of view nyo, kung paano nyo i-scorean, kung paano nyo pupuntusan yung ganun. Kung sa inyo ba, okay lang na medyo sumubsub yung performance, pero naitatawid naman yung punchline. Oo, mismo. Kasi may mga ganun naman Yun, para sa amin tabla, para sa amin. Pero yun nga, pero overall sa akin talaga dami Poise. talaga ng punchline. Poison. Talaga. Yun, maraming salamat sa mga nakaabot pa hanggang sa dulo. At yun, maraming salamat nga pala Distinctive kay Madam Alex Llagas at Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang kami. Peace out.